Taurus, kamusta? Ito na yung reading mo for this week. May 16 to 22, pero kahit lumipas yung petsa na binanggit ko, lahat naman ng readings ko dito ay timeless. Ito yung mga ganap, mga mensahe na dapat mong malaman. Thank you for dropping by. I'm Purple Teen. Para sa mga bago dito, don't forget to like, follow, or subscribe. At sa mga matatagal na, maraming salamat po sa patuloy na pagsuporta, pagsubaybay. Interesado po sa private reading ko, paki-check na lang po yung mga nakasulat sa description. Check natin ano ba mga energies meron. Meron ka Starfish Spirit. Starfish Spirit, open to infinite possibility. Brown Bear Spirit, take time out. Happy birthday by the way sa mga Taurus na nagsiselebrate ng birthdays. Horse Spirit, freedom is yours. Meron ka rin ditong 4 of Cups, 9 of Cups, Death card, 2 of Wands reversed. Sa bottom ng deck mo, you have King of Swords upright. Wow, so sinasabi dito, no, open to infinite possibility. Mukhang may mga possibilities or opportunities na mag-o-open para sa iyo, Taurus, this week. So, ito ay senyales na mabibigyan ka ng ng chance, kung ano man ito, sa pag-ibig man ito, sa career mo. Basta, there is infinite possibility, parang almost endless. Kasi ayan infinite possibility, infinite. So, alam mo yun, parang feel ko rito, minsan hindi, kumbaga depende yan sa pananaw natin yung iba, try and until you succeed. So, kumbaga, kung gusto may paraan, hindi nawawalan ng pag-asa, hindi nawawalan ng posibilidad kung ganun yung mindset natin. So, ito yun. Siguro wag mong iisipin na, baka wala nang darating, baka hindi na mangyari to, ganito, ganyan, chorba, etc., etc. No? Dapat laging positibo yung isip mo. Kasi ayan meron talagang magbubukas sa yung mga possibilities dito sinasabi ng Starfish Spirit. Tapos meron ka ring Brown Bear Spirit dito. Take time out. Kasi usually mga bears, diba, nag-hibernate sila. Tapos darating na naman yung season or yung timing na lalabas na naman sila, mag-hunt na naman sila ng kakainin nila. Wag kang magmukmok, wag mo ikulong yung sarili mo. Oo, mag-explore around ka rin. Yung sinasabi netong Brown Bear Spirit. Kaya maganda na ka rin, lumabas-labas ka rin. Baka lagi ka na lang nasa bahay, kailangan din ng fresh air, kailangan din ng sunlight, kailangan din na makiki-interact ka sa surroundings mo, sa mga tao sa paligid mo. Kailangan makasagap kumbaga kailangan mong maka-experience ng panibagong setup pa. Para lang maiba naman yung maiba yung mood, maiba yung energy mo. Baka kasi nagkaroon ng stagnant energy,
And ito yung sign na kailangan mo na uling to get out there, tapos magtingin-tingin kung anong meron, 'di ba? Kaya nga ayan, may mga possibilities diyan, no? Kung if only lalabas ka lang, if only bubuksan mo lang yung isip mo, magtitingin-tingin ka lang, may mahahanap at mahahanap ka. Meron at meron eh. Yun yung ibig sabihin ni Starfish tsaka ni Brown Bear Spirit. Tapos, when it comes to Horse Spirit naman, oh, freedom is yours. Nasa sayo talaga. Choice mo yan. Choice mo yan kung bubulukin mo yung sarili mo. Ano ba yung tawag dito? Kung buburuhin mo yung sarili mo, ikukulong mo na rin yung sarili mo? Magmumukmo ka na lang ba dyan? O lalabas ka to smell the flowers? Lalabas ka to meet other people? Lalabas ka para mag-explore ng mga bagong adventures, no? So it's definitely up to you, Taurus. May freedom ka na gawin kung ano man yung gusto mong gawin. Pwedeng lang kasi napipigilan ka lang kasi nagkakaroon ka ng inhibitions kasi hindi ko alam ano ba tong mga tumatakbo sa isip mo. Could be may mga factors na nakaka-influence sa iyo, kaya siguro ganon mag-isip lately, pero ayan na. Or maaaring yung iba dito, this is a sign ng makaka-break free na kayo, makakalaya na kayo from a situation or a connection, no? Kung ano man yung tinutukoy na sitwasyon dito. And at the bottom of the deck is the King of Swords. Si King of Swords is may kinalaman sa pag-iisip eh. Ano ba itong mga iniisip mo? Yes, pero mga bagay na pag-iisipan dito, base dito sa iyong Four of Cups and King of Swords. Okay, kasi itong King of Swords mo rito, ang sinasabi kasi dito, King of Swords is having commanding presence pagdating dito sa sitwasyon mo. No? Kaya nga, it's definitely up to you. Yun yung sinasabi dito sa Horse Spirit. Okay, this is pagiging in authority. Pagiging, in control of the situation. You need to be direct, or you need to be you need to be clear kung ano ba talaga yung gusto mong mangyari. I-insist mo. Kasi ikaw naman ang masusunod dito eh. Yun naman ang nakikita ko rito. Siguro may mga factors na sinasaalang-alang ka. No, baka iniisip mo yung ibang tao. No, what if ganito, ganyan. Pero this is pagiging firm, kumbaga owning up to the situation na ikaw yung ang hirap naman i-explain. Kumbaga maging assertive yan. Para sa akin, this is pagiging assertive. Hindi yung tipong may mga ideas ka, may gusto kang mangyari, pero nangingimi ka na lang dyan, hindi mo masabi yung, alam mo yun, hindi mo madiretsa ba? Ayan, siguro kailangan ganun. Maging matigas ka na panindigan, no? Kung ano man yung gusto mong mangyari dito sa sitwasyon na to. Pagdating naman dito sa iyong Four of Cups, this is, senyales ng pagiging bored. O kaya nga siguro baka bored ka lang, kailangan mo muna mag-take time out, diba? Yun na may sinasabi dito sa Brown Bear Spirit.
Okay, ang Four of Cups is also period ng contemplation. So, sigurong yung iba sa inyo may mga kailangan kayong pag-isipan pagdating sa buhay-buhay ninyo, pagmuni-munihan, sa career nyo man yan, sa love life ninyo, baka meron kayong mga dapat pag-isipan dito. This is also a card ng taking a break. No, dalawa na yung cards na nagsasabi dito na you need to take time out or you need to take a break. So, gawin mo yan. No? Kumbaga, refresher, icebreaker, para lang iba yung yung energies. Baka kasi may offer din dito. Yun, may inaabot sa'yo yung mga fairies or pixies ba tawag, sprites. May inaabot sila. Kaya lang, itong person na to, kung sino man yan, hindi siya nakatingin. Parang hindi siya interesado. Okay. Meron ka ring Knight of Cups. So, pinapakita dito yung goblin, no? Saya-saya niya. Ang dami-dami niyang gold, dami-dami niyang cups dito. Okay. Ang reminder naman sa iyo ni Nine of Cups is, enjoyin mo lang itong moment. Kasi mukhang merong something na ikakasaya mo paparating sa iyo, Taurus. Kasi ito ay card ng wish na matutupad. Kung ano man yan. This situation will bring you satisfaction or great joy. Yan na nga, nakikita mo kung gaano siya kasaya, diba? Meron ka rin dito palang death card, no? So, this is a card ng transformation and ending. Ayan, baka may mga magtatapos na this week. Ano man itong mga matatapos mo, maaaring may ma-accomplish ka, or may mga mag-end, kung ano man itong mag-end na to. Trabaho man yan, relationship, whatever, basta may pagtatapos. So, ayun na nga, yung pagiging inactive, may binanggit kasi dito, diba? Sinasabi ko, pwedeng naging stagnant ka, nagpahinga ka ng matagal, hibernation. So, ayan na uli yung lalabas ka na uli. Ayan na nga, take time out. Nagiging active na uli eh. So, back to circulation na uli. Tapos na yung period ng walang nagaganap, pagiging stagnant or boring na sitwasyon. So, ayan na uli, you are in the flow na uli. Tapos na yung pagiging inactive, no? Siguro may mga bagay ka na dapat na tanggapin or i-let go with the death card since may ending dito, and give way sa panibagong darating sa iyo. Kasi ito ay beginnings and endings eh. Si death card eh. So, pwedeng may cycle na magtatapos, pero magsisimula uli ng panibagong cycle. Kung ano man yan. Sa career mo man yan, sa love life mo, etc. Pagdating naman dito sa iyong Two of Wands, reversed ito. Okay, this is a person who is close-minded. O kung ikaw man yan, yung person na nakaka-deal mo sa love life man yan or hindi. Sarado ang pag-iisip, hindi willing. Okay? Or maybe this is a person na parang naguguluhan siya, feeling at lost sa ngayon. Walang direksyon, hindi alam yung gagawin, nako-confuse, no? Parang wala sa sarili. Kasi nga kung titignan mo to, may tulala dito, parang wala sa sarili, hindi interesado, parang yung isip niya nasa iba. No? Ito rin parang ganun. Parang kawalan ng direksyon. So, kung relationship yan, career o may pinag-uusapan dito, parang unclear yung path. Uncertain, unclear yung future kasi hindi sigurado eh.
merong something dito na nag-aalangan or hindi sigurado. Or pwedeng ito ay indication din ng delays kung meron mang mga delay. So kung ano man yung mga hinihintay mo or gagawin mo. Or lakad. So love life man yan, sa career mo. Check pa natin yung mga ibang energies dito ng mga paparating sa'yo. May something exciting, diba? Sabi ko nga kasi ito magiging masaya-masaya ka rito sa 9 of Cups. Okay? Merong magpapasaya sa'yo, magpapa-excite sa'yo. Could be a good news. Ito na nga yung kawalan ng direksyon. Patong ko dyan, ha? Ito ay pagiging unsure, indecisive. Inaalaw mo lang yung mga bagay-bagay na kung saan-saan na lang. Parang walang patutunguhan. No, yun nga yung sinasabi ko, walang clear direction. So, ikaw ang dapat mag-take control dyan. Ito yung sinasabi ko. No? Kumbaga, pull yourself together kung ikaw yan. Kasi, magulo eh. Walang matinong landas, walang matinong path. Goal. Sabog-sabog ba? Kalat-kalat na energy. At yun, meron pang good luck na paparating sa iyo. So, ayan, sana kung ano man tong big break na hinihintay mo, ano man yung gusto mong mangyari, sana swertihin ka dyan sa gagawin mo. Okay? At mga signs, pwede may water signs dito. Cancer, Scorpio, Pisces, merong Scorpio kasi death card, tas water signs, at saka air signs or fire. So, maraming salamat, Taurus, for dropping by para manood. Don't forget to share this reading. Kung nagustuhan mo, pa-comment na rin dyan. Take care. God bless. Babush. And kung balak nyo pong mag-book or mag-inquire ng personal readings ko, basahin nyo lamang po itong nakasulat sa screen or yung nakalagay sa description.